Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Sa ulo ng mga balita. Ilang depositor ng BDO nagkaproblema rin sa kanilang mga ATM account. Mahigit 4,000 undocumented overseas Filipino worker na nasa Saudi Arabia na kinabang nasa amnesty program ng naturang bansa. 3 Pilipinong nasugatan sa Grenfell Tower Fire nakalabas na sa ospital. 80 taong gulang na Pilipina na nakatira sa nasunog na tower hindi pa rin natatagpuan hanggang sa ngayon. Mga miyembro ng Maute Terrorist Group na nakatakas palabas na ng Marawi City. Wala nang kakayahang manggulo pa sa ibang lugar ayon sa Armed Forces of the Philippines. Security service provider sa bansa isa sa ilalim sa refreshment training ng PNP SOSHA. Summary hearing ng Ensilanting Security Specialist sisimula na ngayong linggo. Una sa ating mga balita ngayong hapon. Nagrereklamo ang ilang mga depositor ng Bangko de Oro o BDO dahil sa naranasang problema sa kanilang mga ATM card. Ito ang balita ni Monokson. Kakakuha lamang ni Shelo ng kalahati ng kanyang 13-month pay kahapon. Subalit nang mag-withdraw siya kaninang umaga sa ATM machine ng BDO, unauthorized daw ang kanyang transaksyon. After ko mag-withdraw, sabi dun sa ATM, unauthorized daw, ayaw tanggapin yung PIN ko. Kaya ang ginawa ko, pumunta ako sa pinakamalapit na BDO bank. Tapos sabi, na-compromise daw dun yung ATM ko. Sinabi ng mga tauhan ng BDO kay Shelo na nahack daw ang ATM machine na pinasukan niya ng kanyang ATM card. Upang maprotektahan ang account ni Shelo, mayroong safety feature ang ATM machine na i-block ang kanyang transaksyon upang maiwasan na ma-scam. Sa ganitong paraan, hindi maapektuhan ang pera ng kanyang account at maiiwas ito sa hacking. Kino-close nila, pag halimbawa pinasok na nila yung hack pinasok sa hack na ATM machine, automatic yun, kino-close nila, binabago nila yung PIN, kino-close nila yung para hindi na makuha yung laman. Ipinahayag din ng ilang apektadong depositor ang kanilang pagkadismaya sa social media. Ayon kay Troy Vicente, kinain ng ATM machine ang kanyang ATM card. Sinabi rin ng BDO sa kanya na na-compromise malamang ang ATM machine na ginamit niya. Pareho rin ang nangyari kay John Constante. Subalit sinabihan naman siya na papalitan ng libre ang kanyang ATM card. Lahat ng mga apektadong depositor ay pinapayuhan muna ng BDO na mag-withdraw over the counter upang hindi makompromiso ang kanilang ATM card. Ayon naman sa BDO, mayroong posibilidad na makompromiso ang mga ATM card. Lahat umano ng bangko ay pinagdadaanan ang ganitong problema. Lahat ng mga apektadong customer ay dapat makipag-ugnayan ng personal sa bangko upang maimbestigahan ang kaso at maibalik sa kanila ang perang nawala sa kanilang account. Ipinangako ng BDO na maibabalik nila sa normal na operasyon ang lahat ng ATM machine sa lalong madaling panahon. Mon Hokson, UNTV News and Rescue, Quezon City. Samantala, sumasailalim naman sa privacy compliance check ng National Privacy Commission o NPC ang Bank of the Philippine Islands o BPI. Ito ay matapos ang naging problema nung isang linggo nang hindi magamit ang electronic channels ng bangko. Aalamin sa pagsusuri ang kasalukuyang mga polisiya ng bangko, lalo na ang breach management protocol nito upang mapunan ang anumang kakulangan at maiwasang maulit ang nangyaring problema. Sa ilalim ng Data Privacy Act of 2012, may mandato ang NPC na tingnan kung sinusunod ng iba't ibang institusyon ang nakasaad sa nasabing batas, kabilang ang data breach notification management at mitigation. Ayon sa NPC Commissioner na si Raymond Enriquez Liboro, sa klaw ng Data Privacy Act, ang insidenteng nangyari sa BPI dahil may kaugnayan ito sa pagpoproseso ng impormasyon gaya ng account information ng kanilang mga kliyente. Nakaapekto rin ang insidente sa availability at integrity ng personal information dahil sa lumabas na maling account information o dahil hindi ma-access ng customer ang mismong account nito. Umabot na sa mahigit 4,000 Pilipino naman na nagtatrabaho sa Kingdom of Saudi Arabia ang nakinabang at napauwi na sa ilalim ng amnesty program ng KSA. Ito ang balita ni Nel Mariboho. Nanawagan ng Overseas Workers Welfare Administration sa mga Pilipino nagtatrabaho sa Kingdom of Saudi Arabia, partikular na ang mga walang sapat na dokumento na samantalahin ng 90-day amnesty program.
kung saan umabot na ngayon sa mahigit 4,000 mga Pilipino ang napauwi sa bansa. 4,122 lang yung mga napauwi mula nung Abril. Makakapag-apply sila online at hindi na sila questionin at wala ng penalty, makaka-exit sila sa Saudi. Unlike yung regular na repatriation ng mga overstayers, may penalty yan. Ayon sa OWA, inaasahang may uuwi pa sa bansa na mula sa KSA ng nasa 450 na OFWs mula bukas hanggang Lunes. Upang maging kwalipikado ang isang OFW, kinakailangang wala itong kinakaharap na anumang criminal case sa KSA at walang mga utang sa anumang financing institution. Baka hindi sila matuloy umalis hanggang hindi mabayaran yung mga utang. So ito yung mga merong utang sa bangko, credit card. Paalala ng OWA, may hanggang June 29 pa ang mga undocumented OFW upang maka-avail ng naturang amnesty program. Nel Maribuho, UNTV News and Rescue, Pasay City. May malalapitan ng center ang mga Pilipino sa Bahrain na nabibiktima ng pang-aabuso ng kanilang mga employer. Ito ang balita ni Reynan Bresenio. Binuksan na ngayong buwan sa Bahrain ang bagong human rights shelter na matatagpuan sa Northern Sela. Dito maaaring dumulog ang mga expatriates at ang ating mga kababayan na biktima ng human trafficking at pang-aabuso ng kanilang employer kung saan personal silang aasistihan ng trained Bahraini nationals. Kabilang sa mga serbisyong ibibigay sa mga biktima ay ang pansamantalang tirahan, medical at mental health services at legal services. Lahat ng ito ay ipagkakaloob ng libre ng gobyerno. It's part of their commitment na prinsipyo nila dito is human rights para sa lahat, no? Pati yung mga foreign workers at lahat dito sa Bahrain, papangalagaan din ng mga gobyerno ng Bahrain yan. Ayon kay Philippine Ambassador ng Bahrain, Alfonso Ver, nakikipag-ugnayan na rin sila sa Bahrain authorities kung paano makatutulong ang ating pamahalaan. In-offer ko nga na if they want to promote or disseminate information on this new center, we will gladly assist them sa mga ating mga outreach programs para makarating sa mas maraming mga kababayan natin. No? Sa ngayon ay wala pa namang mga Pilipinong dumudulog sa shelter hinggil sa pang-aabuso, ngunit may 7 OFW ang kasalukuyang tumutuloy ngayon sa embahada dahil sa issue ng labor dispute. I'm sure patuloy pa rin ang Bahrain, no? Kung may makita mga pangangailangan, hopefully makakapirma na rin tayo ng labor agreement na Bahrain. Sa kasalukuyan ay may tinatayang 60,000 Pilipinong naninirahan at nagtatrabaho sa Bahrain. Reynan Bresenio, UNTV News and Rescue, Kingdom of Bahrain. Nakalabas na sa ospital ang 3 Pilipinong nasugatan sa nangyaring sunog sa Grenfell Tower sa London. Samantala, hinahanap pa rin ng mga otoridad ang isang matandang Pinay na ilang araw nang nawawala na nakatira sa nasunog na tower. Ito ang balita ni Jovic Bermas. Patuloy na minomonitor ng embahada ang kalagayan ng mga Pilipinong naapektuhan ng sunog sa isang 24-story tower apartment sa North Kensington sa London, United Kingdom noong Miyerkules. Ayon kay Consul Romel Romato ng Philippine Embassy in London, 3 sa mga Pilipinong nasugatan ay nakalabas na ng ospital. As to the identity of others who have been affected, wala pa tayong mga names nila kasi nga yung iba, they were treated in the hospitals nearby and then na-release na sila. So yung mga data on that, yung medical record nila, they're not accessible sa public. They're Filipinos, but they're now declared out of danger. They were released after their treatment. Patuloy namang hinahanap ng mga otoridad ang 80 taong gulang na Pilipina na si Ligaya Guevara Moore. Now we're still coordinating with local authorities kung para malaman kung ano yung kanyang kalagayan o kung kasama ba siya doon sa mga nandun sa mga evacuation centers. So as of now, wala pa kaming definite na information sa kanyang whereabouts. Si Moore ay nag-iisang nakatira sa flat 181 sa 21st floor ng nasunog na gusali. Samantala, pansamantala namang itinigil kagabi ng London Fire Brigade ang search and retrieval operation sa mga nasawi sa sunog. Ayon kay London Fire Brigade Commissioner Danny Cotton, nahihirapan silang pasukin ang itaas na bahagi ng gusali.
The building itself, the core of it is structurally sound at the moment, so the firefighters have been going in. They can't progress into the rooms in the flats. We know there will be more. It's the upper floors that will be more challenging and we'll need some additional shoring for us to be able to get in there. The size of this building, it could take weeks. I want to be realistic, this is a very long process. Umakyat na sa 17 ang nasawi sa naganap na sunog at pinangangambahan ng mga otoridad na tumaas ito. 37 naman ang patuloy na ginagamot sa ospital. 17 sa mga ito ay nasa kritikal na kondisyon. Ipinagutos na ni British Prime Minister Theresa May ang pagsasagawa ng public hearing kaugnay ng insidente. We need to know what happened. We need to have an explanation of this. We owe that to the families, to the people who have lost loved ones, friends, and the homes in which they lived. Jovic Bermas, UNTV News and Rescue, London, United Kingdom. Ipinahayag ng Armed Forces of the Philippines o AFP na wala ng posibilidad na makapaminsala ng ibang lugar ang mga Mauti member na nakalabas ng Marawi City. Samantala muli ring nagpaalala ang militar na makiisa sa pagbabantay ng seguridad. Ito ang balita ni Rosalie Cos. Di tinatanggi ng militar ang posibilidad na may mga miyembro ng Maute ISIS terrorist groups na nakalabas na ng Marawi City at maaaring nagtungo sa Iligan City at Cagayan de Oro. Ayon sa ulat, posibleng sumabay ang iilang Maute members sa paglikas ng mga residente sa mga unang linggo ng bakbakan. Subalit kumpiyansa ang militar na di na makapaglulunsad ng malaking pag-atake o pagkubkob ang mga teroristang miyembro sa ibang lugar. Safe to say, I can tell you they don't have the capacity to do what they did in Marawi anymore. Their capabilities have been significantly degraded and they have specifically targeted Marawi to sow terror. Subalit mahigpit din ang ginagawang pagbabantay ng seguridad at pakikipag-ugnayan ng puwersa ng militar sa lokal na pamahalaan. Nanawagan din ang militar sa publiko na maging alerto at mapagbantay laban sa mga kahina-hinalang tao at bagay upang mapigilan ang anumang masamang plano ng mga kaaway. Be partners of increasing the security posture by being vigilant, alert, and watchful of their surroundings and get to authorities' attention whoever they see as suspicious-looking characters or whatever items that are left unnecessarily in any place. Samantala, nagpaalaala naman ang militar sa mga nais na magbigay ng tulong sa mga residente ng Marawi City na makipag-ugnayan muna sa lokal na pamahalaan bago magtungo sa conflict area. Ito ay matapos maiulat na hinarang umano ng militar ang ilang mga makakaliwang mambabatas na planong magsagawa ng humanitarian mission sa Marawi City. We don't want anyone getting hit by any of these stray bullets if they go to Marawi itself. So in the interest of safety, we have been working closely with local government and its social welfare arm and health arm to provide the services needed by the evacuees without necessarily having other people from the outside exposed to danger. Rosalie Cos, UNTV News and Rescue, Malacanang. 125 tauhan ng Philippine Coast Guard ang ide-deploy sa 50 pantalan sa Mindanao dahil sa ulat na posibleng sa dagat dumaan ang mga papatakas na miyembro ng Maute Terrorist Group. Ito ang balita ni Jackie Estacion. Dumating na kaninang umaga sa Cagayan de Oro City ang 125 tauhan ng Philippine Coast Guard na galing ng Luzon at Visayas. Sila ang karagdagang pwersa na itinalaga ng PCG para tumulong sa pagbabantay sa mga pantalan at karagatang sakop ng Mindanao. Kasunod nito na natanggap na intelligence information ng mga otoridad na maaaring dumaan sa dagat ang mga tumatakas na miyembro ng Maute Terrorist Group dahil mahigpit ang seguridad sa mga daan papasok at palabas ng Marawi City. Nakatanggap din ng impormasyon ng security forces na balak pasabugin ng mga bandido ang ilang mga pantalan. Our floating assets deployed all around the Region 10, also in Surigao, Caraga, and in Dapitan. And with also mothership, we have mothership deployed in strategic ports. 6 na aluminum boats din ng Coast Guard galing Southern Tagalog ang pinadala sa Mindanao. Ayon sa Commander Coast Guard District Northern Mindanao, round the clock na nakabantay ang kanilang mga tauhan. Wala namang itinakdang panahon ng PCG kung hanggang kailan mananatili sa Mindanao ang pinadalang augmentation force. As long as the need arises,
hanggang martial law, kahit lumakpas sa martial law, kasi kailangan naming intensify na talaga to. Kasi anytime pwedeng ng mga lawless elements ng mga ports eh. Bilang bahagi ng pinag-igting na seguridad, hinikayat ng Coast Guard ang mga nagmamay-ari ng mga sasakyang pangdagat na iparehistro ang mga ito sa kanila. Libre ang pagparehistro ayon sa PCG. Ayon sa ahensya, ang mga sea vessels na hindi rehistrado sa Coast Guard ay kanilang huhulihin. Jackie Estacion, UNTV News and Rescue, Cagayan de Oro City. Naiuwi na sa kani-kanilang pamilya ang labi ng 2 sa mga sundalong nasawi sa bakbakan sa Marawi City. Nakatakda namang ilibing ang mga ito bukas. Ito ang balita ni Bradley Robuza. Nakaburol na sa Santa Rita de Casia Parish sa Philham Homes, Quezon City ang labi ni First Lieutenant John Frederick Savillano. Isa si Savillano sa 13 miyembro ng Philippine Marines na nasawi sa matinding bakbakan sa Mauti Group sa Marawi City noong nakaraang linggo. Si Savillano rin ang commander ng grupo na nakadiskubre ng halos 80 milyong pisong cash at mga tseke sa naging hideout umano ng Mauti Group sa Marawi. Masakit man para sa magulang ng mga sundalo ang nangyari, ay ikinatutuwa nilang namatay para sa bayan ang kanilang anak. 29 years namin siyang inalagaan. Tapos here come, biglang sabihin, patay na yung anak mo. Masakit for the first 36 hours. Ang tagal namin makarecover doon sa first 36 hours. Mula na malaman namin na namatay siya. But nung nag-pour ang pagbati, pag-condolences, pakikiramay sa amin, nagkuhan kami. Parang nalip yung spirit namin to accept that our child, John Frederick Savillano, died for this love for this country. Samantala, naihatid na rin sa kanilang pamilya sa Barlig Mountain Province ang labi ng isa pang Marines na si Private First Class Hiner Tinangag. Nasawi si PFC Tinangag nang mabaril ito ng sniper habang sinasagip ang mga sugatang kasamahan. Naiwan ni Hiner ang kanyang asawa na si Jasmine Joy at ang kanilang 2 taong gulang na anak na si Clark Miner. Ayon sa kapatid ni Tinangag, hindi pa rin matanggap ng kanilang pamilya ang pagkawala ng kanilang kapatid. Nung una, hindi kami makapaniwala. Hanggang dun sa sinabi ko kasi sa kapatid ko, i-confirm mo muna. Baka iba ako. Tapos nung inantay namin, afternoon na po yata, nung malaman namin na patay na nga siya. Ayun po, nagluluksa din po na kagaya namin. Hindi namin halos matanggap na nawala siya sa amin. Bukas nakatakdang ilibing sina First Lieutenant Savillano at Private First Class Tinangag. Bradley Robuza, UNTV News and Rescue, Baguio City. Hindi matutuloy sa Lunes, June 19, ang nakatakda sanang pagbubukas ng klase sa Marawi City. Gayunman, nasa mahigit 7,000 mag-aaral na mula dito ang nakalipat na ng ibang eskwelahan. Ito ang balita ni Aiko Miguel. Sa kabila ng gulo sa Marawi City, porsigido ang Department of Education na maituloy ng mga bata ang kanilang pag-aaral. Kaya naging mahigpit ang bili ng DepEd sa mga eskwelahan sa mga karatig bayan na tanggapin ang mga lilipat na estudyante. Sa tala ng DepEd, nasa mahigit 7,000 mag-aaral na lumikas ang nakapag-enroll na sa iba't ibang rehiyon sa bansa. Many of our Muslim brothers and sisters are already integrated in many parts of the Philippines because we have Marawi children from as far as Batak City, Region 1, Region 3, National Capital Region, and the bulk of the children are in Region 10. Patuloy na rin anya ang kanilang paghahanap sa mahigit 2,000 mga apektadong guro at mag-aaral doon. Sa ngayon, nasa 887 na mga mag-aaral mula sa Marawi City at mahigit 1,200 sa Lanao del Sur ang apektado ng bakbakan at kailangan pang mailikas. 2,933 naman ang mga apektadong guro sa Lanao del Sur at 1,411 dito ang sa Marawi City. Nilinaw ng DepEd na hindi totoo ang balitang nawawala o na-hostage ang mga guro at mag-aaral sa Marawi City. Anila na ilikas ang mga ito sa evacuation centers habang patuloy na inaalam ng DepEd ang kalagayan ng mga guro at mag-aaral na wala pa sa kanilang listahan. Kailangan natin silang matrack to make sure that we properly account. Samantala, hindi matutuloy ang nakatakda sanang pagbubukas ng klase dito sa Lunes, June 19. Definitely, our announced June 19
which was advised by the military, may not take place because as we are here now and Marawi is in the final stages of being liberated. Ngunit oras na maging normal na ang sitwasyon sa Marawi, kaagad namang magsasagawa ng Brigada Eskwela sa mga paaralan doon. Nananawagan na rin ng tulong ang DepEd mula sa mga pribadong sektor. Aiko Miguel, UNTV News and Rescue, Pasig City. Aiko Miguel, UNTV News and Rescue. Hinikayat naman ng lokal na pamahalaan ng Iligan City na tumulong sa pagbabantay sa seguridad ng lungsod ang mga sibilyan na may lisensyadong baril at ang mga miyembro ng gun clubs. Ito ang balita ni Weng Fernandez. Bukod sa paghihigpit sa mga checkpoints sa lahat ng entry at exit points ng Iligan City, hinikayat na rin ni Iligan City Mayor Celso Regencia ang mga mamamayan sa syudad, partikular ang nagmamay-ari ng mga lisensyadong baril na tumulong sa pagbabantay sa lungsod. Ito ang inihayag ng alkalde kasabay ng pagdiriwang sa ika-67 araw ng Iligan City kanina. Ang sabi ko sa kanila, stay in their homes with their families, lock lahat yung mga pintuan na hindi basta-basta mapasok sa mga kalaban. I told them to shoot the enemies. Umaasa si Regencia na wag nang aabot pa sa Iligan City ang kaguluhang nangyari sa Marawi City. Malinawagan yung mga isipan nila na hindi na nila ikalat pa yung mga paghasik ng lagim doon sa Marawi dito sa Iligan. We are not challenging them pero nananawagan tayo na dapat hintuan na nila para wala nang mga buhay pa na wala nang dugong tatagas pa sa lupa ng Marawi. Hindi naman isinasantabi ng PNP ang posibilidad na may nakapasok ng Maoti Group member sa Iligan City. Ipinagpasalamat naman ng PNP ang pakikiisa ng komunidad at bawat barangay sa kanilang kampanya laban sa terorismo. Weng Fernandez, UNTV News and Rescue, Iligan City. Susunod sa ito ang balita. Training school para gawing mas disiplinado ang mga driver ng pampasaherong sasakyan. Bubuksan na ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board sa susunod na buwan. Pasig River Rehabilitation Commission hihingi ng karagdagang kapangyarihan kay Pangulong Rodrigo Duterte upang mas mapabilis ang ginagawang restoration sa 27 kilometrong ilog. Implementasyon ng early voting para sa mga senior citizen at person with disability magiging malaking hamon para sa Commission on Elections. Tinulungan ng UNTV News and Rescue Team ang 3 nasugatan sa banggaan o sa bumanggang tricycle sa concrete barrier sa Commonwealth Avenue at ang 3 sugatan sa magkahiwalay na aksidente sa motorsiklo sa Davao City at Bacolod. Ito ang balita ni Dayan Ventura. Nagkawatak-watak ang tricycle na ito sa lakas ng pagkakabangga sa concrete barrier sa Commonwealth Avenue, Quezon City, pasado 2:00 kaninang madaling araw. Sugatan ang driver nito na si Rico Libuena na nilapatan ng first aid ng UNTV News and Rescue Team. Nararamdaman mo to? Wala po. Itong ginagalaw ko? Opo. Manhid to? Wala po. At ang 2 pasahero nito na tinulungan naman ng Quezon City Department of Public Order and Safety. Ayon sa nakakita sa pangyayari, mabilis ang takbo ng tricycle bago maaksidente. Lakas parang pag tama dyan, parang sumabog na sa gulong o parang basta yung kalabog napakalakas. Tumanggi nang magpadala sa ospital si Libuena at isa pang pasahero na si John Blancas habang dinala naman ng DPOS sa East Avenue Medical Center ang isa pang kasamahan nito. Magkatuwang naman na nirespondihan ng UNTV News and Rescue Team at Davao Central 911 ang aksidente sa motorsiklo sa Barangay Pampanga, Lanang, Davao City, 12:10 ng madaling araw. Nagtamo ng mga galo sa iba't ibang parte ng katawan ang 19 anyos na si Darren Hill Murillo na tinulungan ng UNTV Rescue. Ang Davao Central 911 naman ang nagbigay ng first aid sa 22 anyos na si Ayo Dayon Jr. Parehas na dinala ang 2 biktima sa Southern Philippines Medical Center. Ayon sa mga biktima, galing sila sa kasiyahan at aminadong nakainom ng alak. At sa Bacolod City, nagtamo ng sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan ang 37 anyos na si Romel Atienza matapos maaksidente ang minamanehong motorsiklo sa Carmenville Subdivision, Barangay Alihis, Bacolod City. Ayon sa pulisya, papauwi na ang biktima galing sa kasiyahan nang hindi mamalayan ang warning device sa kalsada. Matapos lapatan ng first aid ng UNTV News and Rescue, ay dinala na ang biktima sa Bacolod Adventist Medical Center.
Dayan Ventura, UNTV News and Rescue, Davao City. Imposibleng matapos ng puwersa ng gobyerno ang kaguluhan sa Marawi City sa loob na nakatakdang panahon ng martial law na 60 araw ayon sa isang security analyst. Ito ang balita ni Joyce Balancio. Hindi dapat magpakakumpiyansa ang gobyerno at sabihing hindi na makakapaglunsad pa ng pag-atake sa labas ng Marawi City ang mga nakatakas na miyembro ng Mauti Group. Ito ang inihayag ni security analyst at chairman ng Philippine Institute for Peace, Violence and Terrorism Research na si Dr. Romel Banlawi. Aniya, maraming koneksyon ng grupo at bihasa sa paggawa ng armas at iba pang improvised explosive device ang Mauti Group. They will use the family connections for them to hide and operate discreetly. Kasi sa ngayon, nabawasan na kanila yung pwersa, ang gagawin nila to avoid enemy forces, ang tingin ko, they will conduct intermittent bombing operations in different parts of Mindanao to divert the attention of the military away from Marawi City. Naniniwala rin si Dr. Banlawi na hindi matatapos ng puwersa ng militar ang kaguluhan sa Marawi sa loob ng prescribed period ng martial law na 60 days. Lalo na't mag-iisang buwan na ang nakalilipas na sa mahigit 200 bang miyembro ang namiminsala pa rin sa Marawi. For me, this will become a long struggle and you just have to deal with this and face the long fight against terrorism. For me, fighting terrorism like Mauti Group or like ISIS-inspired Mauti Group will take a long war. Kaya nga ang ating gobyerno hindi na nga yung nagbibigay ng deadline. Ayaw na nila magbigay ng deadline. Aminado naman ang AFP na kulang sila sa modernong gamit para mapabilis sana ang pagsugpo sa ganitong terrorist threats. Anila kung may modernong gamit ang sandatahang lakas, hindi na sila mangangailangan pang humingi ng tulong sa ibang bansa. If we are able to expedite this acquisition and put up all these capabilities and make it usable for our troops, then it won't be necessary for us to ask for any kind of assistance. Nanawagan naman si Dr. Banlawi na kasabay dapat ng pagsugpo ng government forces ng terorismo, dapat iprioridad din nila ang pagtulong sa mga apektado ng gyera. Naglabas naman ang AFP ng Land Bank account details para sa mga gustong mag-donate sa pamilya ng mga namatay na sundalo at sa mga sibilyang apektado. Joyce Balancio, UNTV News and Rescue, Quezon City. Nagbigay na ng ilang rekomendasyon si dating Interior and Local Government Secretary Rafael Alunan III kay Pangulong Rodrigo Duterte kung paano posibleng masolusyonan ang ilang problemang kinakaharap ng bansa sa ngayon. Ito ang balita ni Rica Adrada. Suportado ng dating Interior and Local Government Secretary Rafael Alunan III ang hakbang ni Pangulong Rodrigo Duterte na isailalim sa batas militar ang buong Mindanao. Aniya, kinakailangan itong gawin upang maprotektahan ang Estado at mga tao laban sa pagtatangka ng Maute Terrorist Group na sakupin ang rehiyon. Gayunpaman, inamin ng dating kalihim sa programang Get It Straight with Daniel Razon kanina na may mga nakikita pa siyang ibang paraan na maaaring gawin ng administrasyon upang maresolba ang kasalukuyang sitwasyon. Ano ang pinaka gusto mong masabi sa kanya na dapat na magawa kaagad based on assessment mo ng lahat ng mga nangyayari ngayon? Well, security is a precondition to development, no? There are actually two sides of the same coin, and it's important for him to address the security problem. However, there's still the development problem. We are not equitably developed. Hindi patas yung development. The benefits of development only favor a few. And it's not really seeping down to the majority. Ayon kay Alunan, dapat din na mas maging mapili ang Pangulo sa mga ilalagay niyang opisyal ng gobyerno dahil direkta ang epekto nito sa ekonomiya. His choices will determine the quality of his administration. Mahalaga rin aniyang bigyan ng kaukulang pansin ang criminal justice system na aniyay matagal ng kahinaan ng pamahalaan. If you want to address the problem of injustice, conflict, armed conflict, the problem of impunity and exclusion, you have to fix the criminal justice system because the justice system is criminal at this point. Samantala, iminungkahi niyang muling rebisahin ng mababang kapulungan ng Kongreso ang Human Security Act na naipasa noong 2007.
Higit daw itong makatutulong upang mapangalagaan ang mga tao sa sandaling matapos na ang martial law. Si Rafael Alunan III ay isa rin sa mga matutunog na pangalang papalit kay dating DILG Secretary Ismael Sueno. Para sa Get It Straight with Daniel Razon, Rica Adrada, UNTV News and Rescue, Quezon City. Sisimulan na ng PNP Supervisory Office for Security Investigation Agencies o SOSIA na isailalim sa security refresher trainings ang mga security service provider upang matiyak na hindi mauulit pa ang mga kapabayaang nagawa sa insidenteng nangyari sa Resorts World Manila. Ito ang balita ni Grace Casit. Security refresher training ang nakikitang solusyon ngayon ng PNP SOSIA para agarang matiyak na alam ng mga security guard ang kanilang gagawin sa oras ng panganib, lalo't sari-saring paglabag ang nakita ng ahensya sa security personnel na unang rumisponde nang makapasok ang gunman sa Resorts World Manila. Kasabay nito ay pinagsusumite rin lahat ng mall, casino, hotel security service provider at security managers ng kanilang security plan. When we have your security plan, we will now have yung inspection at the same time drills and rehearsal. Whether your security plan is really working. Our directive is by July, we should have done that rounds of inspection and rehearsal of your security plan. Sang-ayon naman dito ang ilang security service provider. Matapos umano ang insidente sa Resorts World Manila, naghigpit na sila sa pagtanggap ng mga aplikanteng security guard. Tinitingnan namin yung mga basic requirement muna. Tinitingnan yung license ba siya? Paano niya na-acquire yung license? Nag-training ba siya talaga? Sisimulan na rin ngayong linggo ng SOSIA ang summary hearing ng Ensilanting Security Specialist Incorporated matapos makita sa final report ng SOSIA na hanggang alas 12 lamang ng hating gabi naka-duty ang 29 na guard sa entrance at exit ng hotel casino. Nawala rin sa kanilang pwesto ang mga internal security ng establishmento. Wala ring security plan at security response team. Within 3 days upon receipt of such he will summon the Ensilanting for the summary hearing proceedings. Samantala, inabswelto naman ng SOSIA ang mga security guard na hindi nagpaputok ng baril nang makaharap nito ang suspect na si Jesse Carlos. Basic role ng security guard is prevention, observe, and report. The use of firearms is last resort. Actually, it will be further investigated, but initially, what the guard did is right based on our standard response procedures. Grace Casin, UNTV News and Rescue, Camp Crame. Bubuksan na sa Hulyo ng Land Transportation Office at ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang Drivers Academy na layong gawing mas disiplinado ang mga drivers ng mga pampublikong sasakyan. Ito ang balita ni Joan Nano. Sisimula na sa susunod na buwan ng Land Transportation Office at ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang Drivers Academy para sa lahat ng driver ng mga pampublikong sasakyan. Katuwang sa programang ito ang Automobile Association of the Philippines, Ateneo de Manila, De La Salle at ang University of the Philippines na siyang kapartner na magtuturo sa Drivers Academy. Layo ng proyekto na mapalawak pa ang kaalaman ng mga driver hinggil sa tamang pagmamaneho. Sa datos ng MMDA, umabot sa higit 100,000 road accidents sa NCR ang naitala noong 2016 dahil sa kawalang ingat sa pagmamaneho. Sa ilalim ng Drivers Academy, isang araw na dadaan sa training ang mga driver kung saan tuturuan ng mga ito ng basic traffic rules, road safety management, mga regulasyon sa Certificate of Public Convenience at anger management. At the end of the day, meron ho silang exams. The passing rate for each module is 75%. If they flank one module, they will only repeat that module. So kung hindi sila papasa doon sa anger management, sa next exam, anger management lang ang kukunin nila. And if they are able to pass the exam, then they will be given the corresponding ID. Ang seminar na ito ay libreng ipagkakaloob sa mga PUV driver at tanging ID lamang na nagkakahalaga ng 20 pesos ang kinakailangan na mabayaran ng mga mag-e-enroll. Plano ng LTFRB na gawing mandatory ang pagpapatupad ng Drivers Academy kung saan gagawin nila itong isa sa mga pamantayan bago tanggapin ng transport operator ang isang driver.
the franchises that the operators would apply, kasama no yung requirement, yung list ng authorized drivers nila doon sa prangkisa. Kaya malalaman namin kung yung mga drivers na sinasubmit ng mga aplikante, na mga drivers na magdadrive sa kanilang mga units, dumaan na ba dito sa training nito? Isasagawa ang klase sa mga opisina ng LTFRB 2 beses sa loob ng 1 linggo at ang bawat klase ay binubuo ng 100 mga driver. Inisyal na gagawin ng Drivers Academy dito sa Metro Manila habang pag-aaralan ng LTFRB at LTO kung kailan ito posibleng masimulan sa mga probinsya. Sang-ayon naman dito ang mga PUV driver at naniniwalang makatutulong upang madisiplina ang mga pasaway na motorista. Okay po naman kami doon kasi ang isang driver kailangan talaga disiplina kasi mayroong driver na stop na tumutuloy-tuloy pa. Oo, mas maganda ganyan. Gagawa sila. Mga siguro kung tatagal yan 1 taon para maganda, para matuto talaga yung mga isalim yung mga private. Kasabay ng Drivers Academy, sisimula na rin ng LTFRB ang paglalagay sa isang database ng mga impormasyon ng isang driver upang mas mapadali ang proseso sa pagtukoy at pagre-record ng violation ng mga pasaway na motorista. Joan Ano, UNTV News and Rescue, Quezon City. Hihilingin ng Pasig River Rehabilitation Commission kay Pangulong Rodrigo Duterte na mabigyan ng pangilang komisyon upang mas lalong maingat ng Ilog Pasig. Ito ang balita ni Monok Son. Hindi masisisi ng Pasig River Rehabilitation Commission o PRRC kung lumabas sa isang pag-aaral na pangalawa ang Pasig River sa buong mundo na pinagmumulan ng plastic waste sa dagat. Ayon sa website ng Journal Nature Communications, mahigit 60,000 tonelada ng plastic waste sa dagat ang nagmumula sa Ilog Pasig. Ang dahilan nito ay ang malaking populasyon na nakapalibot sa ilog at ang walang habas na pagtatapon ng mga basura dito. Ayon sa PRRC, mas malaki ang kanilang magagawa para sa Pasig River kung mabibigyan sila ng dagdag na kapangyarihan. Actually, wala siyang enforcement powers. Ang sa amin lang ay makipag-usap sa mga ganito, pwede ba makiusap kami sa inyo na pakilinis naman ito. But nevertheless, what we are doing, talagang we go beyond it, na talagang kami mismo kumukuha ng basura. We have a division for this. Ayon sa PRRC, mahigit 1,000 sako ng basura ang nakukuha nila sa buong kahabaan ng Ilog Pasig araw-araw. At dahil walang sapat na kapangyarihan ng komisyon, hindi agad napaparusahan ang mga walang habas na nagtatapon ng basura dito sa ilog. Ayon sa PRRC, kung mabibigyan sila ng regulatory powers, ay malaki ang pag-asa na mabawasan ang mga basura na itinatapon dito sa Pasig River. Noong 2015, mahigit halos 70,000 sako ng basura ang nakuha ng PRRC. Noong 2016 ay mahigit 70,000 sako ng basura. At simula lamang ng Marso ngayong taon ay nakakuha na ng mahigit 30,000 sako ng basura ang komisyon. Karamihan ng mga basura na ito ay mula sa mga estero sa buong Metro Manila. Kaya ang MMDA puspusan rin ang paglilinis sa mga estero, lalo na at panahon na ng tag-ulan. Siguro po yan po ang kinakailangan nating mapahinto, pagtatapon ng basura dito sa ilog natin, yung daluyan po ng tubig. Naniniwala ang PRRC na hindi pa naman huli ang lahat at may pag-asa pa na maibalik ang dating buhay ng Ilog Pasig. Mon Hokson, UNTV News and Rescue. Isang hamon para sa Commission on Elections ang pagpapatupad ng early voting sakaling ito ay maisabatas. Ito ang balita ni Leslie Longbowen. Pasado na sa Kamara ang panukalang early voting para sa mga senior citizen at persons with disability. Sa ilalim ng House Bill No. 5661, ang mga qualified senior citizen at PWDs ay maaaring bumoto 1 linggo bago ang national at local elections. Ayon naman sa Commission on Elections, masusubok ang kanilang kakayahan sa implementasyon nito kung maisasabatas ang panukala. Ang hamon sa COMELEC ay yung mahanap yung tamang operational plan. Ibig sabihin, paano natin ipapatupad yung pribileyo na yon na early voting. Siyempre kasi medyo hindi naman simpleng bagay ang magsasagawa ka ng botohan ng mas maaga sa ibang tao. Nilinaw din ng komisyon ang kaibahan ng isasagawang early voting sa absentee voting.
Ang maganda dito ay yung klaseng voting na gagawin sa kanila, hindi katulad ng absentee voting na nakikita natin pang kasalukuyan, no? Ngayon kasi, kung kasama ka dun sa absentee voting, hindi ka makakaboto sa lokal. Ang mabobotohan mo lang ay yung national positions. Pabor naman sa ilang mga senior citizen ang pagsasagawa ng hiwalay na pagboto para sa kanila. Maganda yung pabor yun sa amin mga senior kasi may mga 70 pareha sa akin. Pagpunta ko ng precinct ko, ang dami ng tao. Minsan nahihilo na po talaga ako. Di mas maganda. Walang store kasi hindi kami sasabay sa karamihan. Kaya medyo maluwag. Kapag naisa batas, kinakailangan magkaroon ng nationwide voter registration para sa senior citizens at PWDs na nagnanais makaboto bago ang scheduled elections. Ang registration system ay idedesenyo ng Commission on Elections sa pakikipagtulungan ng local government units, National Council for Disability Affairs, Commission on Human Rights, Department of Health at Department of the Interior and Local Government. Umaasa naman ang komisyon na maipapasa ito hanggang 2019. Leslie Longbowen, UNTV News and Rescue, Manila. at 62 araw na po ang nakalipas mula nang maganap ang malagim na Maguindanao Massacre. Ngunit hanggang ngayon ay naghahanap pa rin tayo ng katarungan sa mga biktima ng malagim na krimen. At sa tila madilim na hinaharap ng kaso, hindi po bibitiw ang UNTV sa labang ito hanggang makamit ang katarungan hindi lamang para sa aming 4 na kasamahan, kundi sa lahat ng mga biktima ng karumal-dumal na pamamaslang. Susunod sa ito ang balita. Epekto ng paparating na bagyo sa isang lugar, mas bibigyan diin ng pag-asa sa paglalabas ng tropical cyclone warning. Davao City gagawing ceremonial site para sa second quarter simultaneous earthquake drill ngayong buwan. Prepaid kuryente, plano na rin ilunsad sa Baguio City. Nagsumiti na ng preliminary conference brief si dating Senador Bongbong Marcos kaugnay ng kanyang protesta sa pagkapanalo ni Vice President Leni Robredo sa nakaraang halalan. Nais ni Marcos na simulan ang recount ng kanilang boto sa 3 probinsya na balwarte ni Robredo at ng Liberal Party o LP. Ito ang balita ni Roderick Mendoza. Sa mismong balwarte ng Liberal Party at ni Vice President Leni Robredo, nais ni dating Senador Bongbong Marcos na simulan ang recount ng kanilang boto. Sa kanyang preliminary conference brief, tinukoy ni Marcos ang mga lalawigan ng Camarines Sur, Iloilo at Negros Oriental kung saan unang gagawin ang recount. Ayon sa abogado ni Marcos, makikita sa resulta ng botohan sa 3 probinsya na nakakuha si Robredo ng kabuang 1.460 milyon na boto pero kulang pa sa 200,000 ang nakuha ni Marcos. May papaliwanag anya nito kung bakit nawala ang 1 milyong boto na lamang ni Marcos at sa bandang huli lumamang ng mahigit 260,000 na boto si Robredo. Kapag hindi po namin maipakita man lamang sa tribunal na may basihan yung ating election protest sa pamamagitan ng pagbubukas ng balota nitong 3 probinsya, maaari pong ma-dismiss yung election protest ni Senador Bongbong Marcos. Subalit, kami po ay very confident, kaya po naming patunayan at dalin sa next phase or next level itong election protest. Hindi rin umano kapanipaniwala ang napakaraming bilang ng undervotes sa 3 probinsya na mas marami pa sa nakuhang boto ni Marcos. Mahigit 300 ang testigo ni Marcos, kabilang na dito sina COMELEC Commissioner Christian Robert Lim at ang opisyalang Smartmatic na si Marlon Garcia. You can consider them as hostile witness but nonetheless we submitted their names and hopefully the tribunal will issue a subpoena to compel them to testify. Ayon naman sa kampo ni Robredo, dapat mapatunayan ni Marcos ang kanyang mga aligasyon. Dapat umanong simulan ang manual recount sa mga lalawigan ng Capiz, Sulu at North Cotabato. Anila, namili ng boto si Marcos sa Sulu at North Cotabato at may mga presinto sa Sulu na walang nakuhang boto si Robredo. Samantala, nagtalaga na ng panel ng mga komisyoner ang Supreme Court upang tumanggap ng ebidensya at mga siwa sa gagawing recount. Pangungunahan ito ni retired SC Justice Jose Vitug. Roderick Mendoza, UNTV News and Rescue, Manila. Magsasara na ngayong araw ang Balik Eskwela Information and Command Center ng Department of Education o DepEd.
Batay sa tala ng DepEd, nasa mahigit 2,000 problema at concerns kaugnay sa pagbubukas ng klase ngayong taon ang naidulog dito sa loob ng 3 linggong operasyon. Karamihan sa mga ito ay patungkol sa DepEd programs at enrollment sa ilalim ng K-12 program. Dumulog na lang sila doon sa mga pinakamalapit na division offices or regional offices natin. So far, ang assessment natin, it's getting to be smoother and smoother throughout the years. Ang reason nun, dahil nga sa inyo rin sa media, napaparating natin yung mga iba't ibang programa, polisiya ng ating kagawaran. Samantala, patuloy na imomonitor ng DepEd ang nasa mahigit 27 milyong mag-aaral sa buong bansa. Sa ibang balita, nire-respeto ng McCann World Group Philippines sa naging desisyon ng Department of Tourism o DOT na tapusin na ang kontrata sa kanilang kumpanya. Ito'y sa gitna ng kontrobersya sa bagong advertisement ng DOT na umano'y kinopya sa 2014 South Africa ad campaign. Gayunman, wala pa anya silang natatanggap na formal communication mula sa DOT patungkol sa termination ng kanilang kontrata. Pinasasalamatan din nila anya ang ahensya sa ibinigay nitong oportunidad sa kanila. May pagbabagong gagawin ng Pag-asa sa paraan ng pagbibigay nito ng babala sa publiko, lalo na kapag may bagyo na makaaapekto sa bansa. Nagbabalik si Ray Pelayo. Karaniwan ang maririnig sa iniaanunsyo ng Pag-asa ang lakas ng hangin na mararanasan sa isang lugar kapag may makaaapekto o dadaang bagyo sa bansa. Pero ngayon, nais ng ahensya na mas makakonekta sa publiko sa pamamagitan ng pagbibigay diin kung ano ang maging epekto sa mga lugar na tatamaan nito. Uunahing ilagay sa bulletin kaagapay ng signal ang mga sektor na maapektuhan gaya ng agrikultura at transportasyon. Ibibigay ng Pag-asa sa mga lalawigan ang mas detalyadong forecast para maibaba naman nila ito sa municipal at barangay level. Epekto na talaga na hindi na ganun kahahaba pero mas mabilis ma-pick up ng tao. O signal 1 ganito. O signal number 3, total blackout or total power failure. Sa ngayon ay pinag-aaralan na rin ng Pag-asa ang pagsasama sa thunderstorm advisory kung may posibilidad na ang isang malakas na pag-ulan ay may kasamang yelo o hail. Kahapon ay umulan ng yelo na sinlaki ng buto ng kasoy sa ilang lugar sa Quezon City. Kung sobrang tindi yung init na maghapon, yun yung pinaka-driving force para magkaroon ng massive development ng ice. Ayon sa Pag-asa, maliit pa rin ang tsansa na umiral ang El Nino o La Niña sa mga susunod na buwan. Inatasan naman ng World Meteorological Organization ang Pilipinas bilang lead center sa Southeast Asia sa climate monitoring. Ang Pag-asa ang mangunguna sa pag-obserba sa klima ng rehiyon. Ray Pelayo, UNTV News and Rescue, Quezon City. Maayong gabi, una sa atong mga balitang Promdi. Sa unang higayon, ang Davao City ang napili nga ceremonial site alang sa pagahimuong second quarter nationwide earthquake drill sa June 29. Kini ang balita ni Marisol Montaño. Gipangandaman na sa lokal na paggamhanan sa Davao City ang pagkahimuong second quarter nationwide simultaneous earthquake drill sa June 29 diin sa unang higayon ang Davao City ang pagkahimuong ceremonial site. Giauhag sa Davao City Government ang tanan sektor sa syudad, apil na ang mga tunghaan, ospital ug mga pribado ug pampublikong kumpanya nga makiglambigit sa maong kalihukan. Adunay pagkahimuong joint capability demonstration sama sa fire suppression, high angle rescue, transportation of critical patients ug looting incident sa nagkalain-laing pilot area sa Davao City. We wanted to test ano ba yung capability, yung capacity ng Davao pagdating sa pagresponde, ang kanilang preparation for the earthquake. Yun. Usa kini kapag pangandam sa higayon nga moigo ang kusog nga linog sa syudad. Realizing that the country is actually exposed to threats of strong earthquakes, magnitude 7, 7.2, and even for Davao City, which is magnitude 7, that's the fault closest to Davao City. That's the West Davao Fault Zone. Samtang mapatigayon usab og city-wide shakeout drill ang Davao City sa July 14 sa 26 ka mga coastal barangays o 40 ka mga barangay sa poblasyon. Marisol Montaño, UNTV News and Rescue, Davao City.
Mamahimo na makagamit og prepaid kuryente ang mga taga-Benguet. Tumong niini nga matudluan ang mga consumers nga magtinihik sa pagkonsumo og kuryente. Kini ang balita ni Bradley Robusa. Marugyanan nga maimplementar ti Benguet Electric Cooperative dahil prepaid kuryente para kadagatin mga sarti dahil inton Hulyo. Dumanon nga 1,000 nga metro ti kuryente ti itod ti Beneco kadagiti residente ag serbi nga pangpagpadasan laeng. Kaya ti Beneco nga gapo iti daytoy ket mas lalo pa nga matulungan dagiti residente nga agtipid ti kuryente ta mas mamonitor dan nga osto dagiti makonsumo da nga kuryente. Sa prepaid kasi parang mobile communication ito, mobile network na kung saan pwede mo na ngayong i-manage yung expenses by buying loads o yung mga credit na tinatawag natin. So parang prepaid nga siya ng phone na pwede mong kargahan kung ilan ang gusto mong i-budget na gastusin mo. Yan. Naragsakan mo ti sa magmamanong residente, ti daytoy nga plano da. At least wala ka nang alalahanin na pupunta pa on due date. Yung due date, maiiwasan mo na yung pagkakaroon ka ng surcharges, automatic yun na i-deduct sa yung account, yung bayad mo sa Beneco. Kasi buwan-buwan naman, once a month pumupunta tayo sa Beneco. Samantalang sa loading, kung gusto nating magtipid, 100. After 1 day, ubos, punta ka na naman, load uli. Buti kung malapit lang sa yung pagluludan. Okay po yun. Bradley Robusa, UNTV, Damdamag Kenpan Nangalaw, Baguio City. Mopailalom sa tulo ka bulan nga rehabilitation program sa Malvar Police Station ang 120 ka mga drug surrenderies. Kini ang balita ni Jenica Cruz. Inumpisahan na ng PNP Calabarzon ang sipag program o ang simula ng pag-asa para sa mga drug surrenderies. Sa pamamagitan nito, sasailalim sa 3 buwan na rehabilitation program ang mga drug surrenderies. Ayon kay Police Chief Superintendent Aplasca, sa 140,000 mga surrenderer sa Calabarzon Region. Ngunit nasa mahigit sa 1,000 pa lamang ang sumasailalim sa drug rehabilitation. Kaya upang mapabilis ang proseso, ini-adapt ng PNP Calabarzon ang sipag program na ipatutupad sa bawat police station na kanilang nasasakupan. Kaya lang nung aming tingnan, ilan ba dito sa mga surrenderies natin ay nag-undergo ng rehabilitation? Mga 1,000 mahigit lang po yung Kailan pa tayo matatapos kung ganun kabagal, di ba? Kasi pakunti lang talaga yung capacity ng mga rehab centers. Kaya naman ang PNP Rizal ay ipatutupad na rin ang programa sa lahat ng kanilang nasasakupan na may kabuuang 19,000 drug surrenderies. Yes, ito po ay gagawin din natin sa iba't ibang bayan katulad ng ginagawa rin ng region na lahat ng probinsya ay sinasagawa rin po itong sipag activities na ito. Samantala, sa Malvar, Batangas naman ay nasa 120 drug surrenderies naman ang sasailalim sa naturang programa. Ang sipag program na ito ay isang moral recovery program na composed of 12 sessions na ibibigay natin sa ating mga surrenderies in partnership with the faith-based organization and local government unit para po maituwid natin yung mga surrenderies natin. Nangako naman ang Vice Mayor ng Malvar na may nakahandang trabaho para sa mga makakapagtapos. May mga company dito sa Malvar na nangako sa akin na pagkatapos dito at talagang makita namin na negative na yung kanilang drug test, re-drug test, ay bibigyan ng pagkakataon makapagtrabaho sa kumpanya at kausap ko. Jenica Cruz, UNTV News and Rescue, Philippines. Og kana ang mga balita nga atong gitutukan gawas sa kauluhan. Ako si Victor Cosare. Mayong gabi. Paglalabanan sa linggo ng AFP Cavaliers at PNP Responders ang top spot sa playoffs ng UNTV Cup Executive Face-Off. Ito ang balita ni Bernard Dadis. Takbo, Padua, diretso, may kasama. Mas mabibilis. Mas malalakas ang resistensya. Dito kilala ang dalawang matatag na koponan na nangunguna ngayon sa Liga ng Public Servants.
Sa darating na linggo, magbabakbakan ang dalawa sa main game ng triple header ng UNTV Cup Executive Face-Off sa Pasig City Sports Center, alas 5:30 ng hapon. Magduduelo ang pwersa ng sandatahang lakas ng Pilipinas at ang pambansang pulisya para sa unang pwesto ng Final Four ng UNTV Cup Executive Face-Off sa pagtatapos ng elimination rounds. Kasi pareho namang nasa military, yung endurance-wise na nandyan din pare-pareho yan. Siguro lang yung matter of break sa game, yung break, kung sino lang yung medyo bibitaw sa huli. Siguro yun na matatalo lang. Atibayan na lang. Siguro lalabanan namin sila sa bilis din. Kasi praktisado sila, mabilis sila. So kailangan, kung mabilis sila, mas mabilis dapat kami. Mas condition kami dapat sa kanila. Sa ngayon, parehong may 3 panalo at 1 talo ang AFP Cavaliers at PNP Responders. Makukuha ng sinumang magwawagi sa linggo ang twice-to-beat advantage para sa playoffs. May the best team win. Siguro, pilitin pa rin namin manalo. Magpe-prepare kami sa against PNP. Siguro, kung sino yung malaking puso na manalo, yun na yun. Maghahandaan po namin sila. Magpa-practice kami na maayos. I-review namin yung mga plays nila. At the same time, andito na si Coach Eric. Coach Eric, kailangan namin. Samantala, bago ang main game, magtutuos muna sa first game ang DOJ Justice Boosters at BOC Transformers at ang do-or-die game ng Senate Sentinels at Judiciary Magis para sa second game alas 3:30 ng hapon. Bernard Daddies, UNTV News and Rescue, Philippines. At yan ang ating balita sa sports ngayong gabi. Ako po si Leslie Longbowen. Balik sa inyo, Attorney Reg, Monica and Kim. Maraming salamat, Leslie, and happy weekend sa inyo. Happy weekend sa inyong lahat. Kahit na napakainit pa rin. Ang init kahit tag-ulan. Ulan na nga At yan po ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Get well soon kay Angela. Kay Angela, yes, she's still sick. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo po'y makapagtitiwala ng aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. Magandang gabi. UNTV, your public service channel.